Dito sa Hagonoy, Bulacan, ang magkakapitbahay may pinagkakaabalahan. Tulong-tulong kasi sila sa produksyon ng daing na tilapia. Daing here, daing there, daing everywhere. Pati ng araw bubong ng kapitbahay, may daing din. Saan ito? Dito lang naman yan sa Isla Tibagin, Hagonoy, Bulacan, kung saan nagtutulungan ang buong komunidad para sa kanilang pangunahing pinagkakakitaan, ang pagdadaing. Bago namin marating ang sangkatutak na daing, kailangan muna naming magbangka ng mahigit kalahating oras mula Hagonoy Bridge hanggang makarating sa isla. But wait, hindi tayo nag-iisa ngayong araw dahil sasamahan tayo ng content creator at Bulakenyong si Aaron Maniego. Totoo ba? Sa pagiging property specialist mo? Oo. Magandang umaga mga kapuso! Kaya what are we waiting for? Let's get going! Let's go! Pero don't forget you guys, parating magsuot ng life vest habang nasaan yung tubig because safety first. Let's go! Oh my God! Safe naman to, diba? Ayan na. Ay, life vest muna pala. Oo. Let's go. Ay! 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 At dahil safe and secure na si Aaron, tara na't bumiyahe na pa isla. Oh, aura! Laban kahit naiinitan sa bangka. Fresh ka pa rin kaya hanggang mamaya, Aaron? Maya-maya pa, narating na rin ni Aaron ang destinasyon. Dito nakilala ng good news si Merly, ang reyna raw ng mga daing sa Isla Tibagin. Bata pa lang ako kasi pag kami nagdadaing, nanonood ko, pinapanood ko sila. Tapos, ayun, titingnan ko hanggang sa sinubukan ko. Noon, sa pagdadaing na raw talaga kumapit si Merly. Ngayon, ito ang pinagkakakitaan nilang pamilya. Yung una, yung 10, wala pa kasi kukunti kaya kaya na ng mister ko yun, tsaka yung anak ko, ganyan. Hindi man daw naging madali ang nakagisnang buhay. Pero dahil sa pagsusumikap, unti-unti rin silang umasenso. Sa ngayon, medyo magaan-gaan. Sa katunayan, nakapundar na si Merly ng bahay at may sarili pang bangkang demotor. At dahil alam daw niya ang pakiramdam ng walang-wala, panata niya raw na tumulong sa kapwa sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng trabaho. Ano pa nga ba kundi ang pagdadaing? Depende na nga raw sa season, iba't ibang klase ng isda ang idinadaing nila. Ngayong Agosto, ang sagana raw ang huli ay tilapia. Meron namang iba rin na dinadaing din kami, bangus, tsaka aligasin. Kung ano lang yung dumating, yun talaga dinadaing na. Kaya naman ito ang ipapakita niya sa atin. Unang kukunin ni Merly ang mga isdang dadaingin sa fishport ng Hagonoy. Pagdating ni Merly, dito na raw nagsisimula ang totoong bakbakan. Hahanguin ng mga kalalakihan ang banye-banyerang isda mula sa bangka. Pero teka, sino itong may eksena? Si Aaron pala, aka Dalagang Filipina. Tara, mandaing tayo. Pagkatapos nito, ibabagsak na ang mga isda sa mga residenteng nakahanda na sa pagdadaing. Mandadaing na po ako. So, kasi simula pa lang po ng trabaho. Ang tanong po ng mga kapuso, handa ba po ako? Siyempre! Easy! Dali lang yan. Let's go! Pero syempre, may matinding challenge ang good news kay Aaron. Dapat siya mismo ang maglilinis ng mga isda na dadaingin. Makailang piraso kaya ang kaya ng powers mo, Aaron? Sa pagdadaing, tuturuan tayo ni Lisa, isa sa mga natulungan ni Merly at batikan na sa pagdadaing sa isla. Para sa inyo po, gano'n ka-importante po yung pagdadaing o yung daing? Importante po sa akin kasi po wala po kaming pera. Wala po kami pagkukuhanin. Minsan lang po kasi nakakahuli sa dagat, asawa ko.
On call daw si Lisa kapag kailangan ni Merly ng magdadaing. Pagdating mo sa ulo, diinan nyo. Ayan. Sa kalagitnaan ng daing tutorial ni na Merly at Lisa kay Aaron, mukhang nata-challenge si Aaron ha? Nakakatawa na pinagawa niyo po to sa isang taon na hindi po masyadong gumagamit ng kutsilyo. Sorry. At ang nakayanan ng powers ni Aaron, 2 malinis na tilapia. Ang pangalan po niya ay si Greg. Ito naman po si Elizabeth naman po to. At pinangalanan pa talaga ha? Oo, nakadalawa na ako. Pero yun man po talaga, napakahirap po talaga yung pagdaing. Kahit napalaban ka sa paglilinis ng isda, Aaron, hindi pa riyan ang tatapos ang iyong task ha? Pagkatapos linisin at tanggalan ng hasang ang mga isda, huhugasan naman ito ng tubig alat. Kapag nahugasan na ng tubig alat, sunod nang maglalagay ng asin sa drum na may tubig. Buong magdamag daw nila kung ibabad ang isda sa tubig na may asin. Pagkatapos ibabad ang mga isda, kanya-kanyang bilad at patuyo na ang buong komunidad. Mga muy isda man daw, itong si Aaron hindi papahuli sa pagbibilad. Pagka umulan, sinisilong nila na ayos. Tapos nilalagyan nila ng lona, tinatakban. Kapag tuyo na ang mga daing, ide-deliver nila ito sa bagsakan sa Tondo. Sa kanilang pagdadaing, kumikita ang mga tigatibagi ng nasa 500 pesos. Mahirap at matagal man daw ang proseso, kakapit sila sa biyayang naibibigay ng pagdadaing. Mas mahirap pa po ang pagdaing kaysa sa lahat ng mga pagsubok na ginawa ko hanggang sa puntong to. Na-realize ko po na nakikita ko na lang po yung isda sa mga store pero hindi ko nakikita yung proseso sa pagganito. At sobrang mangha-mangha ko kila Ate Lisa na ginagawa nila to araw-araw. Kasi ako, ilang isda pa lang nagawa ko. Nag-changed person na ako, nag-change life na ako. Sa panahon ngayon, nagpapatuloy pa rin ang bayanihan. Gaya sa Isla Tibagin kung saan ang komunidad tulong-tulong sa kanilang kabuhayan.